Pinag-utos ni Senator Win Gatchalian na work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nila. Verify na rin ang sinasabing banta sa Senado. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao, Gayon ordinaryong tao, they're threatening even the senators and the ordinary people. So ibig sabihin talagang ano na nila, hinawakan na nila yung kapangyarihan at wala na kayong karapatang magreklamo. Kung sino man kayo, hahabulin namin kayo. O ganyan nila tayo tinatrato. O, okay lang sa inyo yan? Okay lang sa iyo yan? Ordinaryong tao ka, araw-araw lumalaban ka ng patas tapos putang ina, instead tulungan ka ng mga buwaka ng ina nito, tinatakot ka pa. Okay lang yon. na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So ibig sabihin, si Senate President, the fact that the Malacanang is acknowledging Senate, Senate pro tempore acting President, acting pro tempore si Gatchalian, ibig sabihin yun ang gusto ng Malacanang na maging Senate President sa kasalukuyang Senado. O bakit? Kasi nga, putyang inang yan, may mga ex-deal na yung mga yan. Ay, kasi sabi ko nga sa iyo, kung ako Malacanang, co-equal body ko ang Senate, I will leave it to Senate. Kung ano man ang mangyari sa Senate, mananawagan lang ako na I know that there is an issue in the Senate right now. I hope that they will resolve it as soon as possible para makabalik na po tayo sa mga trabaho natin. You do not take sides. You do not take sides because if you take sides, parang inamin mo na ikaw talaga ang may kagagawan ng lahat ng ito. Na parang kayo talaga ang kumukumpas dito sa mga 11, 12 na sila ngayon, na mga magnanakaw sa Pilipinas, kayo talaga ang kumukumpas sa kanila at ayaw nyo talaga kay Alan Peter Cayetano, and every time na ipinapakita nyo na ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano, ibig sabihin, ayaw nyo talaga na hindi nyo kontrolado Senado. Di ba? Parang Integrated Bar of the Philippines, hindi sila dapat nagbibigay ng kanilang mga political opinion, dapat lagi silang patas. Parang Supreme Court. Hindi pwedeng ang isang Supreme Court Justice ay magbigay ng kanyang personal na opinion sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung meron ng mga kaso sa kanila. Ilalagay niya yung kanyang personal na opinion doon sa resolusyon na i-issue nila doon sa desisyon nila. Pero ako, active ako na Senate na Supreme Court Justice. Tatanungin mo ako tungkol sa mga bagay-bagay, magbibigay ako ng aking opinion, bawal 'yun. Bawal 'yun. Ganun din dapat ang Malacanang. May gulo sa Congress, may gulo sa Senate. All I can ask and all I can say is I hope they will fix it. Kasi apektado po ang ating bayang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga legislations natin. Apektado po. So I hope they can resolve it as soon as possible. Pero pag sinabi mo na ang kinikilala namin ito, yung isa hindi namin kinikilala, ibig sabihin, putang ina, gusto nyo talagang kontrolin. O mga diktador talaga kayo, gusto nyo kontrolin yung Senado. Na pinamumunuan ng tatangatangang pro tempore Senate pro tempore na si Gatchalian. The reason why hindi kayo naglalagay ng abogado diyan sa na Senate President kasi alam ninyo na kapag abogado ang nandiyan diyan, putya mahihirapan kayong pasunurin yan. Kaya nilalagay niyo diyan puro tanga, nilagay niyo diyan si Mig Zubiri. Nilagay niyo diyan si Tito Soto na wala ring alam. Tapos ito si Win Gatchalian na ganun din. Parang parang lapis lang siya. Katayo lang siyang ganun. Wala siyang ginagawa, putang ina niyan. Walang hiya, di ba? Walang Diyo talaga tong Malacanang na ito. May nakarating naman na ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para... Yan. So widespread mass movements and protests. Alam mo, ako, ganito lang naman iisipin ko eh. Sino ba yung mga dating nagrarally sa Bayang Pilipinas? Makakaliwa, Kilos ang Mayo 1, Bayan Muna, Kabataan. Yan yung mga usual na nagrarally. Diba? Yan yung mga usual na makikita mo dyan, mga amoy araw. O, yung mga batang sumisigaw, mga estudyante. Yun lang. Panahon ni Pangulong Duterte, yun lang. O, wala din masyadong dilawan na nagrarally nun. Wala. As in, yun lang talaga. Yung mga nakikita mo nagrarally. Ngayon, nakikita mo nagrarally, pare-parehas. May nagrarally ng mga kaliwa, may nagrarally ng mga estudyante, may nagrarally ng mga jeepney driver, may nagrarally ng mga magsasaka, may nagrarally ng masang Pilipino. Something's really wrong.
in this government. You should accept it. Tanggapin nyo yun, Ping Lacson, that something is wrong in this government. That's why a lot of people, hindi nyo na nga alam saan nanggagaling yung reklamo ng tao. Then you should accept it. Something's wrong. You should talk to the president and say, Mr. President, alam mo, the last administration, wala tayo nakikitang ganito kalalaking demonstration. Mantakin mo, linggo-linggo may nagrarally. Ibig sabihin, hindi masaya ang tao. And nandito tayo to protect these people. So let's dialogue with these people. Ano ba yung gusto nilang mangyari? Yun yung anuhin ninyo. Hindi po, tanginan nyo, nagnakaw kayo na nagnakaw kasi. Kaya ayang galit na yung taong bayan. Mass movements and protests. Sino ba nagpo-protesta? If the people are protesting and protecting this administration, ano yan? Walang problema yan. But the fact na naging isasara nyo ang Senate dahil may mga protestang ganito kalaki na mga magaganap, isasara nyo ang Senado? Something's really wrong with this government. Something's really wrong with the leadership ni Bongbong. Something's really wrong with you, senators. Kaya takot na takot kayo because ngayon lang naman nangyari yan. Hindi naman under threat ang Senate. Bukas naman ang pinto ng Senate lagi sa lahat ng tao. Pero bakit ngayon? Gusto nyo pang i-lockdown. So umamin kayo. Something's happening. Something bad is brewing because you're not doing your job. Hindi nyo ginagawa yung mga pinangako nyo o pinoprotektahan ninyo yung mga nagnakaw sa bayang Pilipinas. Hindi nyo na mapipigilan yan. At kung hindi nyo kayang pigilan nito, putang ina, yung representante nitong mga galit na tao na to na si Inday Sara o kung sino man sa mga Duterte, hindi nyo mapipigilan. By 2028, putang ina ninyo, maniwala kayo, patay kayo lahat talaga. Hindi kayo mamamatay, hindi kayo malalagutan ng hininga, hindi gano'n. Yari kayo. Oo. Palalain ang hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Ayun, yun ang tamang sagot. O, ganun sa may matalino ka. Si Browner, kahit papaano, di ba? Matali-talino pa. Hindi kami dapat nakikihalo-halubilo sa ganyan. Hindi kami dapat ganito ganyan. Kahit ka-plastikan, at least man lang tama yung sinasabi niya. Yung sinasabi ni Claire Castro, puta, maling-mali eh. Umanda kayo, senador ka man, ordinaryong tao ka, yari kayo. Hindi pwedeng ganun. You do not threat people. O na, lalong-lalo na these people na nagbibigay sa inyo ng sweldo. Hindi dapat tinatakot mga yan. Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, naispatan si Senator Alan Peter Cayetano kausap si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay kahapon. Pero giit ng palasyo, Hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanina pinag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just Bait, kung mabait yung unang gilang, kinuha na yan ni Lord. Pero dapat na tumanda yan ng ganyan, puta, hindi mabait yan. Oo, di ba? Sabi nga, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Kung mabait yan, kinuha na ni Lord yan. O kaya lang, ayaw nga ni Lord yan. Kaya nga kahit na inaabuso niya yung sarili niya, hindi niya kinukuha yan eh. Baka sakali, kahit nga si Satanas, hindi kukunin yan eh. O kasi pag kinuha ni Satanas yan, putyang ina, baka matanggal siya sa kanyang posisyon. Baka agawin ng mga Marcos yung posisyon niya. Sobrang bait ba sobrang bait ba ni First Lady? friendly talks na, kamustahan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y